Sinilip naman ng GMA News ang kasalukuyang estado ng relasyon ng Pilipinas at China. At sa gitna ng pagbisita ni Pangulong Duterte ngayon sa China, may mga nagsasabing magiging hamon kung paano babalansihin ang relasyon ng Pilipinas sa China at sa iba pang kaalyado gaya ng Amerika. Nakatutok si Leigh Alves. Sa pagpunta ni Pangulong Duterte sa China, tinatayang 400 negosyante ang kasama sa kanyang delegasyon. It's going to be very large. Sabi ni Chinese Ambassador Zhao Qianhua, bubuhos daw ang mga investment sa Pilipinas. There will be a dramatic increase of investment from the Chinese side in infrastructural projects. Noong 2015, pang-14 ang China sa listahan ng mga investor sa Pilipinas. Ang China ang ikalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Ito rin ang ikalawang pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Pero dehado naman ang ating bansa sa kalakalang ito. Noong 2015, nasa halos 11.5 billion US dollars ang inimport ng Pilipinas. Pero ang inexport ng Pilipinas sa China, nasa mahigit 6 billion US dollars lang. Sabi ni Ambassador Zhao, tataas daw ang importation nila ng mga produkto mula Pilipinas, gaya ng pinya, saging at seafoods. Di naman ganun kadami ang OFW sa mainland China, nasa halos 30,000 lamang, pero aabot ng mahigit 230,000 kung isasama ang mga OFW sa Hong Kong. Sa pagtulong naman sa Pilipinas, pang-11 ang China sa nagbigay ng Official Development Assistance noong 2014. Noong bagyong Yolanda, pang-28 ang China sa listahan ng mga tumulong. Ang isang pinakamalaking issue sa pagitan ng Pilipinas at China, ang usapin sa West Philippine Sea. Bagamat sinabi na ng International Arbitral Tribunal na kapwa dapat malaya makapangisda ang mga Pilipino at Chino sa Scarborough Shoal, hindi pa rin ito nagagawa ng ating mga mangingisda dahil hinaharang ng mga Chino. Importante siya in terms of improving economic relations. Kasi that part of our relations with China had suffered because of the tensions in the disputes in the South China Sea. Sa ilang pahayag ni Pangulong Duterte, binabatikos niya ang Amerika habang tila bumabaling naman sa China. I'm about to cross the Rubicon between me and the United States. I'm gonna invite China and Russia. Paniwala ng isang analyst, dapat mabalansing mabuti ng Pilipinas ang relasyon nito sa China at iba pang mga mahalagang kaalyado gaya ng Amerika. I think it's important that we proceed with this with some caution and moderation. It's not good to expand new friendships at the expense of losing long-standing friends. Sa isang panayam sa Xinhua News Agency, ang official media ng China, nagpasalamat si Pangulong Duterte sa China dahil hindi raw nito binabatikos ang kanyang administrasyon at tahimik lang na tumutulong. Di raw tulad ng ibang bansa na nampupuna sa halip na tumulong. Pagbalik ng Pangulo sa pagtatapos ng linggo, ilalatag daw niya ang kalalabasan ng kanyang biyahe sa China. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras.